Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng Number 1 Supreme Warrior. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Number 1 Supreme Warrior. Kabanata 1701. Sa puntong iyon, si Jackie ang pag-asa ng lahat. Mabilis lang nilang mapapalago ang kanilang lakas upang mas maprotektahan ang kanilang sarili sa gitna ng kamakailang pakikipagsapalaran sa Alliance Guard. Hahaha, tutulungan ko ang sarili ko. Nagsimulang mamili si Jackie pagkatapos ng tawanan. Sa hapon, nagpatuloy sila sa paghahanap ng masiglang damo. Dahil na rin siguro sa kanilang breakthrough, na delay ng ilang araw si Jackie at ang iba pa kaya halos hindi na nila nakilala ang iba sa daan. Nagdulot iyon ng bahagyang pag-aalala kay Jackie. Nag-aalala siya na baka marami na ang napatay ng Alliance Guard pagkalabas ng kagubatan. Siyempre, hindi siya mapakali tungkol sa mga mula sa Cloud Sky Sect o sa Hall of Divine Royal dahil sila ay kanyang mga kaaway. Kung nakilala niya sila, pinatay na rin niya ang mga ito. Sa gabi, sa wakas ay natagpuan ni Jackie at ng iba pa ang isang medyo liblib na kuweba. Iniwan nila ang ilang tao na nagpapatrolya sa paligid upang magbantay habang ang mga kailangang magsanay ay ginawa ito sa loob ng kuweba. Ang grupo ni Jackie na may 6 na eksperto sa unang baitang Ultimate God level ay umupo lahat sa loob ng kuweba at inilabas ang 3 pinakahinahangad na pangatlong baitang elementarya na mga table tasks. Nagsimula silang maghanda para sa kanilang pambihirang tagumpay pagkatapos lunukin ang mga table tasks. Ang vortex ng chi sa loob ng katawan ni Jackie ay tumutulong sa kanya na masipsip ang natural na chi sa paligid niya, sa makatuwid ang kanyang husay sa pakikipaglaban ang pinaka-stable sa grupo. Bukod dito, siya ay bumuti ng malaki. Idagdag pa, ang pagiging pamilyar niya sa sirkulasyon ng chi sa paligid ng kanyang mga meridian, ang bilis ng kanyang pagsasanay ay mas mabilis kaysa sa huling beses na nakapasok siya sa first grade Ultimate God Realm sa malaking margin. Pagkatapos lamang ng isang gabi, bahagyang nag-vibrate ang katawan ni Jackie at ang kanyang husay sa pakikipaglaban ay umabot na sa second grade Ultimate God level. Sa sandaling iyon, isang maliit na bahagi lamang ng tableta sa loob ng katawan ni Jackie ang naubos at isang malaking bahagi nito ang natitira. Halos kaagad pagkatapos na lumabas ang vibration sa kanyang katawan, agad silang pinigilan ni Jackie. Ang lahat ay nangyari ng hindi kapani-paniwalang mabilis. Nang walang maingat na pagsusuri, mahirap sabihin na si Jackie ay nakalusot lamang. Natuwa siya sa loob at nagpatuloy sa pag-ikot ng kanyang chi. Sa paghusga sa natitirang lakas ng tableta sa kanyang katawan, maaaring makamit niya ang pangatlong baitang Ultimate God level sa isang pagkakataon, na nagbigay din sa kanya ng pag-asa na sumulong sa pang-4 na baitang Ultimate God level. Noon lang niya napagtanto ang pagiging kahanga-hanga ng kanyang martial art technique na nagpapahintulot sa kanya na sanayin ang kanyang chi vortex sa lahat ng oras. Gaya ng inaasahan, pagkatapos ng 2 buong araw, naabot ni Jackie ang pang-4 na baitang Ultimate God Realm sa pinakahuling sandali. Bukod dito, mas mabilis niyang naabsorb ang mga kapangyarihan mula sa tableta kumpara sa kanyang 5 kasama, na natapos ng ilang oras ng mas maaga. Paano ito? Maganda ba? Nang makita si Jackie na iminulat ang kanyang mga mata at tumayo, sina Danielo, Selena, at ang iba pa ay mabilis na nagkukumpulan sa kanya habang nakatingin sa kanya ng may pag-asa. Hahaha, iba talaga ang feeling. Ito ay kahanga-hanga lamang. Si Jackie, na nakalusot sa 3 level sa isang pagkakataon, ay hinawakan ang kanyang mga kamao. Ang sumasabog na paglaki ng lakas sa loob ng kanyang katawan ay nagdulot sa kanya ng labis na kagalakan. Sa kanyang makapangyarihang martial art technique at sa kanyang nakakatakot na combat powers, naniwala si Jackie na kaya niyang talunin ang isang kalaban sa 6th grade Ultimate God level nang walang gaanong problema habang siya mismo ay nasa 4th grade Ultimate God level. Pagkaraan ng ilang oras, ang 5 ay natapos na sumipsip ng kapangyarihan mula sa mga table tasks ng sunod-sunod at bumangon na may pagpapahayag ng malaking kasiyahan. Ito ay mahusay. 3rd grade Ultimate God level sa wakas. Bagay talaga itong 3rd grade elementary level na tableta. Naikuyom ni Nash ang kanyang mga kamao na baka sa kanyang mukha ang pagkasabik. Oo, sa wakas nasa 4 baitang na tayo sa Ultimate God level. Excited na bulalas ni Alejandro. Malinaw na walang nakakaalam na naabot ni Jackie ang pang-4 na baitang Ultimate God Realm. Kabanata 1702. Hahaha, salamat na lang kay Young Master Jackie. Kung hindi dahil sa kanya, hindi namin makukuha itong mga treasured 3rd grade elementary pills. Sino ang nakakaalam kung gaano karaming masiglang damo at oras ng pagsasanay ang kailangan nating masira ng dahan-dahan? Sabay tawa ni Alejandro. Tumingin siya sa labas at kumunat ang noo. Sayang, madilim na sa labas. Kung hindi, gusto kong makahanap ng ilang makapangyarihang halimaw na halimaw upang subukan ang aking lakas. Iwan mo na yan bukas ng umaga. Mapait na tumawa si Nash habang nakaflex ang mga kamao.
Ang pagtaas ng lakas sa loob niya ay nagparamdam sa kanya ng lubos na komportable. Kuya Jackie, may magandang balita ako sa iyo. Pareho kaming nagkaroon ng breakthrough ni sister-in-law. Masayang anunsyo ni Yul habang nagmamadaling sumugod kay Jackie. Napangiti si Jackie nang marinig iyon. Talaga, nasa gitna ka na ng antas ng tunay na Diyos. Mayroon kang disenteng talento. Magsumikap at maghangad na maabot ang first grade ultimate God level ng mas maaga. Sa ganoong paraan mas lalo kang gumanda. Kapag naabot mo na ang ultimate God stage, mas bumagal ang iyong pagtanda. Talaga, hihihi, kung gayon, kailangan ko pang magtrabaho ng husto. Yul chuckled, then shot another look at Selena before said, mas maganda pa ang talent ni sister-in-law. Nasa huling yugto na siya ng tunay na antas ng Diyos. Sa hitsura ng mga bagay-bagay, malapit na siyang maabot ang pinakamataas na antas ng Diyos. Oo, ang kanyang talento ay talagang kahanga-hanga. Kapag naabot na niya ang rurok ng tunay na antas ng Diyos, bibigyan ko siya ng tableta para tulungan siyang makamit ang husay sa pakikipaglaban ng pinakamataas na antas ng Diyos. Nakangiting tumango si Jackie. Natural na umaasa siyang mas mabilis na lumaki ang galing ni Selena sa pakikipaglaban. Sa ganoong paraan, mapoprotektahan niya ang sarili sakaling may mangyari habang wala siya. Dahil gabi na, dapat patatagin niyo muna ang galing niyo sa pakikipaglaban. Samantala, magsisimula akong magpino ng ilang mga table tasks. Oras na para subukang pinuhin ang ilang pangatlong baitang intermediate na table tasks. Lumingalinga si Jackie sa paligid at saka umupo ng naka-lotus position. Mayroon lamang siyang dalawang recipe para sa mga third grade na intermediate level na table tasks at pareho silang mula sa mga talaan ng unang elder mula sa pamilya Cabello. Sa sandaling iyon, ang tanging bagay na gumugulo kay Jackie ay ang kakulangan ng mga recipe para sa mga third grade premium na table tasks at fourth grade na table tasks. Pagkatapos nito, ang paghahanap para sa mga recipe ng tableta ay isang mas mataas na prioridad. Gayunpaman, sa kanilang sitwasyon, maaari lamang nilang gawin ang mga bagay sa isang hakbang sa isang pagkakataon. Sa kabutihang palad, mayroong maraming ikatlong baitang masiglang damo sa kagubatan. Nakatulong iyon kay Jackie na makakuha ng maraming third grade intermediate level spirited grass, na nagbigay daan sa kanya na subukang pinuhin ang dalawang uri ng pills. Dahil alam na sisimulan na ni Jackie ang pagpino ng mga third grade intermediate level na table tasks, tumahimik ang lahat sa takot na abalahin siya. Pagkatapos ng lahat, si Jackie lamang ang kanilang pagkakataon na lumakas sa maikling panahon at mabuhay. Boom! Sa kabila ng kuweba, isa pang intermediate stage na totoong Diyos level na halimaw ang napatay sa pamamagitan ng sama-samang pagsisikap ni na Yolanda at Vino. Yolanda, ang galing mo talaga. Nasa rurok ka na ng tunay na antas ng Diyos. Kapag nakakuha ka ng peel mula sa Young Master, maaabot mo ang ultimate God level. Inggit na inggit ako sayo. Kung tutuusin, ikaw na ang ikasyam na elder ng White family sa kabila ng napakabata mo. Matapos patayin ang halimaw na hayop, pilit nang ngumiti si Yolanda at sinabi kay Venus, humihingi ng tableta kay Young Master Jackie. Maaaring hindi magandang ideya iyon. Ang iba pang matatanda ay pawang mula sa pamilyang puti. Si Alejandro ang Panginoon ng pamilya Cabello at ang kanyang anak na babae ay may kakaibang relasyon kay Jackie. Noon lang siya binigyan ng tableta. Kumunot ang noo ni Yolanda, saka idinagdag, tutal, ikaw at ako ay dating miyembro ng pamilya Lagorio. Bagamat nanumpa kami ng aming katapatan sa pamilyang puti, dala pa rin namin ang pangalan ng pamilyang Lagorio. Para maabot ang first grade ultimate God level, kakailanganin namin ng kahit isang second grade premium na tableta. Ang mga tabletang iyon ay lubos na pinahahalagahan. Hindi ko talaga kayang humingi ng isa. Kabanata 1703. Masyado kang reserved. Si Jackie ay isang matuwid na pinuno. Noong pinabalik ko si Lily sa pamilya Lagorio, hindi man lang ito pinansin ni Jackie at ng iba pa. Ni minsan ay hindi niya ako sinukuan dahil doon. Trust me, pantay ang pakikitungo ni Jackie sa lahat. Ang ginagawa nilang elder ay ang pinakamagandang patunay niyan. Pinanatili ni Xavier ang kanyang ngiti. Kung nahihiya kang tanungin siya sa sarili mo, hihilingin ko sa kanya sa ibang pagkakataon. Sasabihin ko lang na naabot mo na ang pinakamataas na yugto ng tunay na antas ng Diyos at gusto mong paglingkuran ang White family ng mas mahusay. Tiyak na mauunawaan ni Young Master Jackie ang aking intensyon. Titi, hindi magandang ideya yan. Gusto man ni Yolanda na kumuha ng second grade premium level peel dahil makakabawas ito ng husto sa hirap para sa kanya na palaguin ang kanyang galing, nahihiya siyang humingi nito, lalo na sa kanyang pagiging babae. Anong masama doon? Tatanungin ko siya sa ngalan mo sa loob ng ilang araw. Walang pakialam na sabi ni Xavier. Okay. I wonder how's Young Master Jackie and the others are doing now.
Nakalusot na ba sila? Gumagamit sila ng mga table tasks sa antas ng elementarya sa ikatlong baitang. Sa tingin mo ba maaabot nila ang pangatlong baitang Ultimate God level? Nakangiting dagdag ni Yolanda. Kung tungkol doon, malalaman natin bukas. Sagot ni Xavier pagkatapos ng ilang pag-iisip. Kinaumagahan, lumabas sa kuweba si Jackie at ang kasama. Tiningnan ni Jackie ang lahat bago itinoon ang tingin kay Yolanda at sinabing, "Ikasyam na elder, good job. Mukhang naabot mo na ang rurok na yugto ng tunay na antas ng Diyos. Pareho kayong nasa peak true God stage ngayon ni Venus." Pagkasabi noon, ibinuka ni Jackie ang kanyang palad, ipinakita ang dalawang second grade premium level na table task, at sinabing, "Ikasyam na elder, uminom ng tig-isa para sa inyo ni Venus. Kapag na-stabilize mo na ang iyong level, humanap ng angkop na oras para subukang abutin ang first grade Ultimate God level. Kung tutuusin, kabisado na ninyo ang martial art technique." Nagulat sina Venus at Yolanda nang marinig ang pahayag na iyon. Iyon ay lalo na para kay Yolanda. Pagkatapos ng pag-uusap ni Venus kung dapat silang humingi ng tableta kay Jackie. Hindi nila inaasahan na bibigyan sila ni Jackie bago pa man sila humingi. 3. Hindi sa tingin ito ay isang magandang ideya. Napatingin si Yolanda kay Jackie na nakatayo sa harapan niya. Sa sandaling iyon, binigyan niya siya ng pakiramdam ng isang nakatataas na pinuno. Natutuwa siyang nakapili noon. Si Jackie at Nash ay tunay na angkop na mga kandidato para pamunuan ang pamilyang puti upang lumakas. Anong masama doon? Sa ilang higit pang mga tao sa pinakamataas na antas ng Diyos, ang aming pamilyang puti ay magiging mas malakas. Sa ganoong paraan, mas madali para sa amin na pangasiwaan ang anumang mga emergency na sitwasyon. Humalaklak si Jackie, pagkatapos ay sadyang nagtanong ng naka-poker face, "Hindi mo kaya gustong maabot ang pinakamataas na antas ng Diyos para maiwasan ang paglilingkod sa ating white family?" "Syempre gusto ko. Pangarap kong maabot ang pinakamataas na antas ng Diyos." Nahihiyang sagot ni Yolanda habang paulit-ulit na tumatango. "Salamat yang Master Jackie. Hindi ako tatayo sa seremonya kasama mo." Lumapit si Venus para inumin ang mga table tasks at ipinasa ang isa kay Yolanda. "Yolanda, kunin mo na lang. Kailangan mong itaas ang iyong husay sa pakikipaglaban para mabayaran ang pamilyang puti." Kabanata 1704. "Oo, tiyak na magsusumikap ako. Gagawin ko ang lahat para sa pamilyang white." Natanggap ni Yolanda ang mga table tasks ng may pasasalamat at inilagay ang mga ito ng buong pag-iingat. Tara na. Ang kagubatan na ito ay isang magandang lugar na may maraming masiglang damo. Hanggat hindi tinitignan ng mga puwersa ng Alliance Guard ang lugar na ito, maaari tayong manatili ng kaunti pa at sana ay mas mapataas pa ang ating kakayahan sa pakikipaglaban, sabi ni Jackie pagkatapos na muling tumingin sa kagubatan sa harapan niya. Hihihi, tara na. Bagamat ang kagubatan na ito ay may Ultimate God level monster beasts, tila kulang ang kanilang husay sa pakikipaglaban. Nakilala lang namin ang mga halimaw na hayop ng pangalawang baitang Ultimate God level sa karamihan. Sa ngayon ay walang mga palatandaan ng anumang pangatlo o ikaapat na baitang Ultimate God level monster beasts. Ito ay dapat na medyo ligtas. Nagsimulang tumawa si Nash, nakaka-rating lang sa ikatlong baitang Ultimate God level. Punong-puno siya ng lakas at sabik na subukang hampasin ang ilang mas malalakas na halimaw na hayop. Buntong hininga, iniisip ko kung paano ang mga bagay sa aking kapatid na babae. Samantala, naisip ni Daniela ang kanyang kapatid na si Helena. Hindi niya maiwasang makaramdam ng bahagyang pag-aalala. Oo, kung magtatago pa kami ng 2 araw para magsanay, baka naglakbay pa ang iba o umalis pa nga sa kagubatan. Natatakot ako na mas mahirap pang hanapin silang muli. Nang marinig iyon, agad na kumunat ang noo ni Alejandro. Pagkatapos ng lahat, maraming hindi kilalang mga panganib ang nakakubli sa lugar at walang sino man ang maaaring makakita ng hinaharap. Ang gusto lang niya ay panatilihing ligtas ang kanyang 3 anak na babae sa kanyang tabi at malaman kung ligtas si Helena. Maraming third grade spirited na damo sa kagubatan na ito. Naniniwala akong hindi sila aalis ng ganito kabilis. Tiyak na mananatili sila sa loob ng kagubatan upang maghanap ng mga diskarte sa martial arts sa pag-asa na maabot ang pinakahuli. Antas ng Diyos, lalo na ang mga nasa pinakamataas na yugto ng tunay na antas ng Diyos. Habang nasa kamay ang third grade spirited grass, hindi dapat maging problema para sa kanila na maabot ang first grade ultimate God level kung magpino sila ng ilang tangkay. Pagkatapos ng ilang pag-iisip, nagpatuloy si Jackie, kaya nga, tiyak na maghahanap ang ilan sa kanila ng mga matutuluyan para isulong ang kanilang pagsasanay. Sa ganitong paraan, maaabutan pa rin natin ang ilan sa kanila. Tama na yan. Tere na at tingnan muna. Tumango naman si Nash. Nagsimulang mag-levitating ang lahat habang dahan-dahan silang sumulong sa paghahanap ng masiglang damo. Maririnig pa rin ang mga tunog ng labanan mula sa loob ng kagubatan.
Gayunpaman, ang kagubatan ay masyadong malaki. Si Jackie at ang iba ay nakasunod lamang sa tunog upang tingnan ang mga bagay-bagay. Kung tutuusin, kung ang kaguluhan ay naging ang kanilang pamilya na nakikipaglaban para sa mga mapagkukunan sa iba, dapat na mas madali nilang iligtas ang kanilang pamilya gamit ang kanilang kasalukuyang kahusayan sa pakikipaglaban. Kabanata 1705. Sa sandaling iyon, ang mga tunog ng isang kakilakilabot na labanan ay nagmumula sa direksyon kung saan patungo si Jackie at ang iba pa. Si Master Whittaker at ang kanyang grupo mula sa Divine King Sect ay napapalibutan ni Elder Mosley at ang kanyang grupo mula sa Hall of Divine Royal. Nakakatakot ang ekspresyon ni Harry Yeager. Sa nakalipas na ilang araw, nakahanap na siya ng martial art technique at nagawa niyang tulungan ang dalawa pang elder sa tunay na antas ng Diyos na makapasok sa pinakamataas na antas ng Diyos sa unang baitang. Ang iba pa sa kanyang grupo ay nahiwalay, ngunit nagawa nilang makipag-regroup sa halos 800 tao. Sa kanilang pagtataka, tumakbo sila sa grupo mula sa Hall of Divine Royal at napalibutan sila. Kung hindi dahil sa mga eksperto sa tunay na antas ng Diyos sa kanyang tabi, ang grupo nila ay nalipol na ng kanilang mga kalaban. Gayunpaman, hindi maganda ang kanilang kalagayan. Hindi lang sila nalampasan, ngunit si Elder Mosley mula sa Hall of Divine Royal ay umabot din sa pangalawang baitang Ultimate God level. Bukod dito, mayroon silang 3 pang eksperto sa first grade Ultimate God level din. Maliwanag na nakinabang sila ng husto pagkatapos na makapasok sa kagubatan. Sa sandaling iyon, ang grupo ni Harry ay nagdusa ng higit sa 200 na nasawi. Kahit na ang kanilang mga kalaban ay dumanas ng katulad ng mga casualty, ang kinalabasan ay mas malaki sa panig ni Harry. Ilang beses nilang sinubukang lusutan ang blockade, ngunit nauwi silang lahat sa kabiguan. Napakaraming tao sa kanilang grupo ang nagtamo ng matinding pinsala. Kung muli silang hampasin ng mga kalaban nila, mahihirapan sila. Master Whittaker, iminumungkahi kung sumuko ka at sumama sa amin. Iba na ang mga bagay ngayon. Kung sasali ang grupo mo sa Hall of Divine Royal, pwede kitang bigyan ng upuan ng isang elder. Nakakunot noon ang umiti si Elder Mosley. Nako, muntik ko nang makalimutan. Ang PP asterisk sana si Matthew ay patuloy na gumagawa ng mga katangahang desisyon. Nabalitaan ko sa mga tauhan ko na natagpuan ang bangkay niya sa gubat. Hahaha, wala pang 2 araw ay namatay ang lokong iyon pagkatapos pumasok sa kagubatan. Sa hula ko, hindi pa siya nakakarating sa Ultimate God level. Nakakatuwa na mamatay siya ng ganon-ganon lang. Ang isa pang matandang lalaki ay gumawa ng isang nakakaakit na pananalita habang kinakausap niya si Elder Mosley, Master Mosley, ganyan ang tadhana. Nakatadhana siyang mamatay habang nakakuha ka ng martial art technique pagkatapos pumasok sa kagubatan at nakapasok sa pangalawang baitang Ultimate God level. Hahaha, ikaw ang napili. Ang Hall of Divine Royal ay tiyak na aakyat sa langit kasama ka bilang nangunguna. Hahaha, syempre. Ang posisyon ng Hallmaster ay dapat sa akin matagal na ang nakalipas. Hindi magiging Hallmaster ang Tanggang Matthew na iyon kung hindi dahil mas malakas siya sa akin noon. Humagalpak ng tawa si Angus. Kapag nahanap ko na ang iba pa mula sa Hall of Divine Royal at ay patipon sa kanila ang kanilang mga puwersa mula sa ibang bansa para sumama sa atin, ang mga puwersang iyon sa kontinenteng ito ay kailangang sumunod sa akin o mamatay. Samantala, ang isa pang martial artist sa first grade Ultimate God level ay ngumisi, gayunpaman, dapat kong aminin na si Matthew ay maaaring tanga, ngunit ang kanyang talento ay medyo mahusay. Kung hindi, hindi niya malalampasan si Eld. Ang ibig kong sabihin ay si Master Mosley bago siya pumasok sa kagubatan na ito. Nang marinig iyon, nagdilim ang mukha ni Angus habang sinabing, kalokohan. Sa tingin mo ba ay may mahusay siyang talento? Sa tuwing nakakakuha tayo ng mga kayamanan upang itaas ang ating kagalingan, inaalis niya ang karamihan sa mga ito. Minsan, nagkaroon ako ng pagkakataon na malampasan siya ng isang beses, but guess what? Kinuha niya ang kayamanan ko. Kung hindi, paano pa niya tayo pipigilan? Novel drama. Nabalisa si Angus habang sinasabi niya, matanda na ako at wala akong interes sa posisyon ng Hallmaster. Sa hindi inaasahan, biniyayaan ako ng langit ng pagkakataong ito na makapunta rito, na nagbibigay sa akin ng pagkakataong bumangon bilang isang dalubhasa sa pinakamataas na antas ng Diyos na may mas mahabang buhay. Ang tanging pinagsisisihan ko ay ang hindi ko siya pinatay gamit ang sarili kong mga kamay. Kung hindi, paparanasan ko siya ng matinding kahihiyan bago siya patayin. Nakakatakot talaga ang ekspresyon ni Harry. Paano sila hihilingin ni Angus, isa sa 4 na sinaunang angkan, na sumuko? Kung may lumabas na balita, mamamatay sila sa kahihiyan. Gayunpaman, ito ay isang mahirap na paglalakbay para sa kanya upang maabot ang pinakamataas na antas ng Diyos na may pinahabang-habang buhay. Ito na kaya ang katapusan ng linya para sa kanya.
Sa sandaling iyon, siya ay natigil sa isang malaking problema. Kabanata 1706. Pavilion Master, ayaw kong mamatay dito. Napakaraming masiglang damo dito at napakayaman ng chi dito. Hindi ako makakapagpahinga ng mapayapa kung mamatay ako dito nang ganito pa lang tayo nakakita ng pag-asa. Lumapit kay Harry ang isang elder ng Divine King Sect at mahinang nagsalita pagkatapos magngangalit ang kanyang mga ngipin. Sinulyapan ni Harry ang matanda na nakatayo sa tabi niya at natakot na baka marinig sila ng iba. He said after gritting his teeth, "Bulsh asterisk T, do you think I want to die?" Gayunpaman, ilang daan lang tayo dito at hindi pa natin nahahanap ang iba pang miyembro ng Divine King Sect. Nakakahiya naman kung ganito na lang tayo sumuko. Bukod pa riyan, paano tayo susuko kung nakalusot na tayo sa first grade Ultimate God level? Natahimik ang matanda at walang magawang sinabi, pero wala nang ibang paraan. Bakit hindi tayo magpanggap na sumuko at humanap ng pagkakataong makatakas kung may pagkakataon? Hindi namin alam kung sino man sa mga elder mula sa aming sekta ang nakalusot na sa second grade Ultimate God level. Buti sana kung meron. Walang kwenta kahit nakalusot na sila. Maliban kung sila ay lumitaw ngayon, hindi ba't ang ating kamatayan ay magiging tiyak? Kailangan nating lutisin ang mahalagang isyong ito. Madilim ang ekspresyon ng mukha ni Harry habang naramdaman niyang nakakahiyang sumuko ngunit hindi siya kumbinsido na mamatay ng ganito. Ang pagkamatay ay isang kalunos-lunos na katotohanan para sa kanya ngayon dahil siya ay nakalusot sa first stage Ultimate God level na may maraming paghihirap. Paano na lang siya mamatay ng ganoon bago niya malaman kung ano ang nangyayari at kung anong puwersa ang nasa lugar na ito? Novel drama. Ano ang bulong-bulungan yung dalawa dyan? Nakapagdesisyon ka na ba pagkatapos ng mahabang panahon na pag-usapan ito? Naghintay ng ilang sandali si Angus Mosley at naiinip na sinabi nang makita niyang palihim na nag-uusap ang dalawa doon. Ibinuko ni Harry ang kanyang bibig ngunit hindi niya nasabi ang mga salita ng pagsuko dahil pakiramdam niya ay talagang nakakahiya ito. Siya ay labis na hindi nakaimik ng ang matandang babae mula sa kanyang sekta, na nakalusot na sa first stage Ultimate God level, ay aktwal na lumakad pasulong at malakas na nagsalita habang itinuturo ang kanyang espada. Matanda, hindi mo ba naisip na susuko ang ating sect master? Ang aming sect master ay ang pinuno ng Divine King Sect, isa sa 4 na sinaunang clan. Mas gugustuhin niyang mamatay na nakatayo kaysa mamatay na nakaluhod. Naiintindihan ko siya at siguradong hindi siya susuko. Halos sa mukha ng dugo si Harry at gusto niyang bugbugin ang matandang babae na ito. Noong nakaraan, tiyak na hindi siya matatakot sa kamatayan dahil matanda na siya at wala pang ilang taon. Higit pa rito, walang sino man ang may kakayahang pumatay sa kanya kaya kumpiyansa siya ng magsalita. Gayunpaman, iba na ang sitwasyon ngayon at mayroon pa siyang 100 taon upang mabuhay. Ayon sa pagkalkula ng kanyang mahabang buhay, siya ay itinuturing na isang nasa katanghaliang gulang na lalaki sa ngayon. Kung hindi dahil sa kanyang hitsura, magiging perpekto ang kanyang buhay. Tama na yan. Tiyak na hindi susuko ang ating sect master sa masasamang puwersa. Tumayo din ang isa pang patronym at malakas na sinabi. Mukhang hindi siya natatakot sa kamatayan ngunit hindi niya namalayan ang madilim na ekspresyon sa mukha ni Harry at ng isa pang matanda. Tama na yan. Ipaglalaban natin sila sa lahat ng mayroon tayo at ang pinakamasamang wakas ay kamatayan lamang. Anong nakakatakot dyan? Galit ding sinabi ng ibang mga alagad, napakarami na sa ating mga alagad ang patay na. Halos 1 hanggang 200 sa kanila ang patay. F***sake, ipaglalaban natin sila sa lahat ng mayroon tayo at papatayin natin sila hanggat kaya natin. Hindi nakaimik si Harry. Tila inilalagay siya sa isang sitwasyon na imposibleng tumigil siya. Haha, sinong mag-aasahan na ang mga taong ito ay napakalakas ng loob? Kung ganoon, tuparin mo ang kanilang kagustuhan at patayin silang lahat. Tumawa ng malakas si Angus sabay wave ng kamay. Pavilion Master, tumingin ka doon. May grupo ng mga tao at mukhang marami sila. Dapat mayroong 1,000 sa kanila. Kabanata 1707. Nang malapit ng sumuko si Harry, ang matanda na humimok sa kanya na sumuko ay biglang nakakita ng isang grupo ng mga tao na lumilipad mula sa malayo. Oo, hindi lang natin alam kung saang puwersa nabibilang ang mga taong ito. Maraming tao mula sa puwersa sa mga dagat at malaki ang posibilidad na isa sila sa kanila. Kahit na ito ay mga tao mula sa mainland, ang mga miyembro ng kabilang sekta ay maaaring hindi tumulong sa atin. Ang ilan sa mga puwersa ay gustong saktan tayo habang tayo ay nasa pinakamahina na natin. Kumunat ang noo ni Harry at wala pa ring pag-asa. Haha, miyembro daw sila ng White family at isa sa kanila si Nash White. Ang pamilyang puti ay may pagkagalit sa mga puwersa ng karagatan. Nang pumunta sila sa Black Windy Island kasama ang ilan pang pamilya, nakipag-away sila sa mga miyembro mula sa mga puwersa ng dagat. Sigurado akong handang tumulong sila sa atin.
Natuwa ang matanda nang bigla niyang makita ang isang pamilyar na figure sa grupo ng mga tao sa harapan nila. Talaga, parang totoo. F*** me, andyan din ang binata na si Jackie. Maingat na kinusot ni Harry ang kanyang mga mata. Tuwang-tuwa siya habang si Jackie at ang iba ay tila papunta sa kanilang direksyon. Hallmaster, ano ang dapat nating gawin? Mukhang may darating na iba at medyo marami sila. Agad namang natarante ang isang matandang lalaki mula sa Hall of Divine Royal. Bagamat sila ang nangunguna sa sandaling iyon, tila napakaraming tao ang dumarating mula sa malayo. Kung ang magkabilang partido ay nagtutulungan, maaaring hindi sila ang kalaban ng kabilang partido. Bakit tayo matatakot? Ang aming Hallmaster ay nasa 2nd grade Ultimate God level na ngayon at ilang tao na ang nakalusot sa 2nd grade Ultimate God level na tulad niya. Ang kabilang partido ay may malaking bilang ng mga tao ngunit sila ay matatakot na hindi nila tutulungan ang kabilang partido kapag nalaman nila na mayroon tayong mga master sa pangalawang baitang ultimate na antas ng Diyos dito sa atin. Isang miyembro ng Hall of Divine Royal ang malamig na ngumiti at tila walang pakialam habang nakayakap ang kanyang mga braso sa kanyang dibdib. Makalipas ang isa pang 20 segundo, dumating na si Jackie at ang iba pa sa pinangyarihan. Bumuo sila ng hugis arko na pormasayon at unti-unting napalibutan ang mga miyembro ng Hall of Divine Royal. Mga miyembro ng White Family at miyembro ng Cabello Family. Bahagyang pinaikit ni Angus ang kanyang mga mata bago kausapin si Jackie at ang iba pa. Si Jackie, ang dati nating Hallmaster, si Matthew, ay lumaban sa iyo dahil sa katangahan niya at wala akong balak. Tingnan ang mga nakaraang sama ng loob. Ngayon, nasa 2nd grade Ultimate God level na ako at ako ang bagong Hallmaster ng Hall of Divine Royal. Ngayon, plano naming patayin ang mga walang kaalam-alam na mga taong ito at sana ay huwag kang makialam. Bahagyang natakot si Angus dahil si Jackie ay isang talentadong binata at wala siyang ideya kung aling antas ang kanyang naabot. Ang binatang ito ay may kapangyarihang makipaglaban upang patayin ang kanyang mga kaaway sa mas mataas na antas. Kung nakalusot siya ulit, hindi sila ang kalaban niya dahil napakaraming tao dito. Haha, nasabi mo lang ito dahil hindi ka sigurado kapag nakita mo kung ilan tayo dito, di ba? Sa hindi inaasahang pagkakataon, nakita na ni Jackie ang kanyang iniisip at sinabi kay Angus na may ngiti sa labi. Hindi mahalaga kung pipi si Matthew, siya ang dating Hallmaster ng Hall of Divine Royal at kumakatawan sa Hall of Divine Royal. Sa makatuwid, ang sama ng loob sa pagitan namin ay ang sama ng loob sa pagitan ng dalawang puwersa. Kung gusto mong itigil ko na ang nangyari sa nakaraan laban sa inyo, magiging posible lang iyon kung itatanggol mo ang Hall of Divine Royal. Novel drama. I dismiss. Ilang ulit na nang inag ang sulok ng labi ni Angus. Binata, naging mabait ako para pakawalan ka at gusto mo talagang I dismiss ko ang Hall of Divine Royal. Sa panaginip mo. Kabanata 1708. Ang mga salita ni Jackie ay lubos na ikinagalit niya. Kalaban. Angus ay matagal nang nagnanais na maging Hallmaster ng Hall of Divine Royal ngunit hindi siya nagkaroon ng pagkakataon. Ngayon na sa wakas ay naging Hallmaster na siya ng Hall of Divine Royal, talagang hinihiling sa kanya ng kabilang partido na I dismiss ang Hall. Sa sobrang galit niya ay naging asul ang mukha niya bago ito namutla. Gayunpaman, nagngangalit siya ngunit hindi naglakas loob na kumilos kaagad. Pagkatapos ng lahat, hindi mahalaga kung nakalusot na si Jackie. Kahit na hindi nakalusot ang taong ito, mayroon siyang lakas na labanan na maihahambing sa mga master sa 1st grade Ultimate God level. Higit pa rito, ang kabuoang bilang ng mga tao sa pagitan ni Jackie at ng Divine King Sect ay higit na marami kumpara sa kanila. Ang bilang ng mga tao sa pinakamataas na antas ng Diyos sa kanilang panig ay mas kaunti din kumpara sa mga tao sa panig ni Jackie. Kung sila ay lumaban sa ilalim ng gayong mga pangyayari, ang pagkakataon na sila ay manalo ay minuto. Kahit na sila ay nanalo, sila ay magdaranas ng malaking pagkatalo. Hallmaster, tingnan mo. Ang mga tao doon ay tila mga tao natin. Gayunpaman, hindi inaasahan ni Angus ang isa sa mga elder mula sa Hall of Divine Royal, na nasa unang yugto ng Ultimate God level, na makakita ng isang grupo ng mga tao na lumilipad papunta sa kanila sa sandaling ito. Totoo naman. Ito ay si Elder Lawrence at ang iba pa. Ito ay mahusay. Mayroong hindi bababa sa 2,000 sa kanila. Si Angus ay nagkaroon ng instant confidence boost nang makita niya ang mga tao mula sa kanyang tabi at ang kaligayahan ay makikita kaagad sa kanyang ekspresyon. Paano ito posible? Pavilion Master, mga tao iyon mula sa Hall of Divine Royal. Hindi ba talaga tayo malas? Mayroong hindi bababa sa 2,700 hanggang 2,800 sa kanila. Agad na nawala ang ngiti sa mukha ng lalaking katabi ni Harry nang makita ang sitwasyon. Pakiramdam niya ay nakaupo siya sa isang roller coaster sa sandaling iyon. Kumaibat ng ilang beses ang sulok ng bibig ni Harry.
Tuwang-tuwa siya nang makita niya ang pagdating ni Jackie at ng iba pa dahil malaki ang tsansa na manalo sila. Gayunpaman, nakakabahala na nagkaroon ng pagtaas ng higit sa 2,000 katao mula sa panig ng kalaban at wala silang ideya kung sino man sa mga taong ito ang nakalusot na sa pinakamataas na antas ng Diyos. Hindi nagtagal ay lumipad si Elder Lawrence at ang iba pang miyembro ng Hall of Divine Royal bago huminto sa di kalayuan. Bahagyang pinaikit ni Elder Lawrence ang kanyang mga mata nang makita niya ang sitwasyon at sinabing, "Elder Muslizel, bakit ka nandito? Ano ang nangyayari ngayon? Mukhang pinalibutan mo na ang mga taong iyon bago na-counter surrounded ng mga miyembro ng pamilyang White at Kebelo." Ang isang lalaki sa tabi ni Angus ay agad na humakbang at nagsabi, "Elder Lawrence, iniisip ko kung alam ninyo na ang Hall Master ng ating Hall of Divine Royal, Master Matthew, ay namatay na. Nakita ng aming mga tao ang kanyang katawan sa ikalawang araw na aming pagpasok sa lugar na ito. Sa ngayon, napagkasunduan na namin na si Elder Mosley ang maging Hall Master namin at lahat ay dapat sumunod sa kanya sa hinaharap. Sigurado akong alam ng lahat ang tungkol sa lakas at karakter ni Elder Mosley sa pakikipaglaban. Pinakamabuting siya ang maging bagong Hall Master." "Ano? Namatay na ang Hall Master?" Agad namang nagulat ang mga miyembro ng Hall of Divine Royal sa kabilang panig nang marinig nila ito. Halatang hindi nila inaasahan na magiging miserable si Matthew at namatay ng ganoon kabilis. Bahagyang natuwa si Elder Lawrence at ang iba pa matapos matigilan ng ilang sandali. Dahil namatay na si Hall Master Matthew ng Hall of Divine Royal, ibig bang sabihin ay mayroon din siyang nobelang drama. Pagkakataon. Gayunpaman, nagsalita pa rin siya na may malungkot na ekspresyon sa kanyang mukha. Buntong hininga. Ang Hall Master ay palaging inaabangan ang pagpasok sa pinakadiyos na antas at noon pa man ay gusto niyang malaman ang mga paraan para makalusot sa pinakamataas na antas ng Diyos. Ngayon na sa wakas ay may ganitong pagkakataon, sino ang mag-aasam? Sino ang mag-aasam na siya ay mamamatay kapag kakapasok lang namin sa lugar na ito? Ang kanyang kamatayan, napakalungkot talaga ng kanyang kamatayan. Oo, Hall Master Matthew, mayroon kang puso na makamit ang mga dakilang layunin. Sinong mag-aasam na mamatay ka sa sandaling ito? Kabanata 1709. Isa pang lalaki ang nagpahayag din ng kanyang hinaing at mukhang maiiyak na siya. Hindi na kailangang maging masyadong malungkot ang lahat dahil natutunan namin ang buhay at kamatayan ng madali dahil kami ay mga tagapagsanay. Bagamat medyo nakakalungkot ang pagkamatay ng Hall Master, ganito ang buhay. May sakit ding ekspresyon sa mukha si Angus bago siya seryosong nagpatuloy, gayunpaman, hindi na kailangang mag-alala ang lahat. Pagkatapos kong maging bagong Hall Master, tiyak na pangungunahan ko ang ating Hall of Divine Royal tungo sa isang bagong maluwalhating hinaharap. Huminto si Angus dito bago siya nagpatuloy sa pagsasalita, gayunpaman, may ilang mga isyu dito na kailangang lutisin at umaasa ako na lahat ay magtutulungan at tumulong sa amin. Tumulong muna tayo na ayusin ang ating mga kaaway dito bago tayo magpatuloy sa pagsasalita tungkol sa iba pang mga bagay. Gayunpaman, si Elder Lawrence ay may madilim na ekspresyon sa kanyang mukha at direktang sinabi, "Elder Mosley, mukhang hindi maganda para sa iyo na ipahayag ang iyong sarili bilang pinuno, tama ba?" "Oo, ikaw ay itinuturing na isa sa mga nangungunang elder sa Hall of Divine Royal dati at ikaw ay lubos na nagustuhan ng Hall Master. Pagkatapos ng lahat, hindi ka lamang matapang at matalino, mayroon kang mataas na kapangyarihan sa pakikipaglaban. Lahat kami dito ay hindi mo kalaban." Malamig na ngumiti si Elder Lawrence at nagpatuloy sa pagsasalita, gayunpaman, maraming elder dito ang nakapasok na sa unang yugto ng Ultimate God level at Masters ng Ultimate God level. Hindi lang ako, sina Elder Mitchell, Elder Ladd, at Elder Witherspoon ay mayroon ding husay sa pakikipaglaban ng pinakamataas na antas ng Diyos. Haha, sa palagay ko ang mga bagay tungkol sa Hall Master ay dapat maghintay hanggang sa matipon natin ang lahat ng miyembro ng Hall of Divine Royal at hayaan ang lahat na bumoto para sa kanilang pinili. Lumakad si Elder Witherspoon at sinabing, "Bakit tayo dapat bumoto? Sa tingin ko, ang pagboto ay ang pinaka-hindi patas na paraan sa aking opinyon." Pagkatapos ng lahat, sina Elder Lawrence at Elder Mosley ay mga senior elder sa Hall of Divine Royal na may maraming kredito. Tiyak na magiging pabor sa inyong dalawa kung talagang iboboto natin ang ating pagpili. Iminumungkahi ko na piliin natin ang ating Hall Master sa pamamagitan ng pagkakaroon ng kompetisyon. Pagkatapos ng lahat, walang nakakaalam kung sino ang magiging mas malakas sa oras na iyon. Napaawang ng ilang beses ang sulok ng bibig ni Angus nang marinig ang sinabi ng dalawa. Sa wakas ay napagtanto niya na hindi lamang isa o dalawang tao ang gustong maging pinuno ng bulwagan. Haha, oo naman, payag din akong magkaroon ng martial art competition para makapagdesisyon. Malamig na ngumiti si Angus bago tuluyang pinakawalan ang kanyang momentum ng walang pagpipigil.
Sa oras na iyon, ang iba ay kumbinsido kung sino ang mas malakas sa oras na iyon. Isang husay sa pakikipaglaban ng pangalawang baitang Ultimate God level. Matapos maramdaman ang momentum, huminga ng malalim sina Elder Lawrence, Elder Witherspoon, at ang iba pa dahil talagang nagulat sila sa napakapangit na momentum. Hindi nila kailanman inasahan na si Angus ay magiging master sa ikalawang baitang Ultimate God level pagkatapos ng 10 araw ng pagpasok sa lugar. Hey guys! Tapos na ba kayo? Sa hindi inaasahang pagkakataon, si Jackie, na nagmamasid sa gilid, ay hindi napigil ang dahan-daang bamuka ang kanyang bibig at sinabing, "You guys should think about how you can continue staying alive above anything else. Hindi pa kayo nagtagumpay sa pagharap sa hamon na ito dito at pinag-iisipan na ninyong ipaglaban ang posisyon ng Hallmaster." Anong biro? Tumawa ng malakas si Angus nang marinig ito. Haha, Jackie, ang lakas ng loob mo kung magsalita. Bakit hindi mo tingnan ang sitwasyon ngayon? Mas marami kaming miyembro sa Ultimate God level kumpara sa iyo at mas marami rin kaming tao. Nararamdaman mo pa ba na mayroon kang kasiguraduhan na mananalo? Buti naman at mas maraming tao dito. Mapapaalis ko kayo ng mas maaga kung marami pa sa inyo ang naririto. Malamig na ngumiti si Jackie at diretsyong iwinagayway ang kamay. Atake them and show them our true strength. Kabanata 17:10. Haha, tama si Young Master Jackie. Atake. Inaasahan ni Alejandro na subukan ito. Direkta siyang lumipad nang marinig ang sinabi ni Jackie at nagpakawala ng malakas na alon ng aura. Ang kakilakilabot na aura ay patuloy na tumaas at hindi nagtagal ay nalampasan si Angus, na nasa ikalawang yugto ng Ultimate God level. Paano ito posible? Ang kanyang momentum ay mas mataas kumpara kay Elder Mosley. Sa sobrang takot ni Elder Lawrence ay huminga siya ng malalim nang makita ang nangyari. Kung ang mga taong nakapaligid sa kanya ay wala ring pagtataka sa mukha, talagang maghahinala siyang nananaginip siya. Imposible. Imposible ito. Patuloy na umiling si Angus dahil hindi siya makapaniwala sa katotohanan. Pagkatapos ng lahat, nakuha niya ang martial art technique pagkatapos niyang makapasok sa lugar na ito at maraming mahahalagang bagay. Nakakuha siya ng maraming 3rd grade spirited grass at nakakuha pa siya ng 4th grade spirited grass. Nagawa pa niyang pinuhin ang pang-apat na baitang masiglang damo at iyon ay kung paano siya nakalusot sa pangalawang baitang Ultimate God level sa maikling panahon. Naniniwala siya na walang kasing swerte sa kanya kaya confident siya sa kanyang sarili. Gayunpaman, si Alejandro, na nasa kanyang harapan, ay talagang nasa ikatlong baitang Ultimate God level. Nagdulot ito sa kanya ng biglaang pakiramdam ng pagkatalo at hindi niya agad natanggap ang katotohanan ito. Haha, anong meron? Nagulat ka ba dahil dito? Lahat, atake. Atake to your heart's content. Si Alejandro ay lubos na nasisiyahan sa ekspresyon ng mga taong ito mula sa Hall of Divine Royal. Hindi niya inasahan ang kanyang sarili na magdudulot ng napakalaking sorpresa sa mga master sa pangalawang baitang Ultimate God level. Pagkatapos ng lahat, mahigit 12 araw na ang nakalipas, kahit na ang 1st grade Ultimate God level ay isang realm na talagang gusto nilang lampasan, lalo pa ang 2nd grade Ultimate God level. Atake. Si Kenneth at ang iba ay hindi nagpakawala ng kanilang momentum. Sa halip, ikinulong niya ang kanyang mga kamao at si Chi ay lumundag sa kanyang mga kamao. Direkta siyang sumugod kay Elder Lawrence mula sa Hall of Divine Royal sa isang iglap. Paano ito posible? Ang matandang ito ay isa ring master sa Ultimate God level. Si Elder Lawrence ay orihinal na ngumiti ng malamig nang makita niya si Kenneth na mabilis na sumugod sa kanya at naisip niya na si Kenneth ay nagpapakamatay. Gayunpaman, tuluyan na siyang natarante nang sa wakas ay nakita niya ang gininto ang kulay ng chi sa mga kamao ni Kenneth. Malinaw na alam niya ang representasyon ng kulay na ito. Ito ay kumakatawa na ang matandang nagmamadali ay nasa pinakamataas na antas ng Diyos. Higit pa rito, mas mayaman ang kulay ginto at tila mas mataas sa kanya ang galing ni Kenneth sa pakikipaglaban. Gayunpaman, nang sa wakas ay nakapag-react na siya, dumating na si Kenneth sa harapan niya at sumuntok sa kanya. Dahil wala siyang masyadong oras para mag-isip kung paano magre-react, mabilis lang niyang na-activate ang chi sa kanyang katawan at higpitin ang kamao bago direktang sinalubong ang suntok ng kanyang kalaban. Boom! Sa sandaling nagsalubong ang dalawang suntok sa isa't isa, isang napakalakas na hugong na ingay ang maririnig at naging sanhi ng bahagyang pag-ugoy ng espasyo. Isang nakakapangilabot na shockwave ang sumabog sa paligid. Ito ay imposible. Naramdaman ni Elder Lawrence ang pagkakaiba nilang dalawa sa sandaling magkakilala sila. Hindi ito kaunting pagkakaiba dahil ang matandang nasa harapan nila ay nasa ikatlong baitang Ultimate God level. Bang! Sa sandaling matapos siyang magsalita, si Elder Lawrence ay pinalipad pabalik na parang saranggola na may putol na linya. Malakas siyang bumagsak sa lupa at samuka ng dugo. Isang malaking butas ang lumitaw sa lupa mula sa pag-atake at ang mga kakilakilabot na bitek ay kumalat sa paligid.
Si Elder Lawrence, na nasa first grade ultimate god level, ay nahiga doon at walang tigil na umuubo ng dugo. Napakaputla ng kanyang mukha at hindi man lang siya makatayo. Maraming salamat mga ka-master sa walang sawang pagsusubaybay, isang like, share, and subscribe naman dyan mga ka-master. Abangan ang susunod pang mga kabanata.